Magandang araw po sa inyong lahat, mga nanay, tatay, mga magulang. Yung tanong po kanina ng isang nanay, mayroon siyang preeclampsia. So ano ba mangyayari sa kanyang baby? So ang preeclampsia po, mataas po yung blood pressure ni mommy, tapos may associated na proteinuria or may proteins na nakikita sa kanilang ihi at meron pong associated na pamamanas. Kausapin niyo po yung inyong obstetrician dahil high-risk pregnancy po kapag ganito. So unang-una po kung preeclamptic yung mommy, ang binabantayan po natin dito ay yung blood flow. Yung circulation from the mother's system to the baby. Dahil kapag hindi po maganda yung blood flow, ang nakikita po natin doon, hindi tama yung timbang ng baby. Mga bansot po yung baby na, or may tendency po na maging bansot yung inyong baby dahil hindi nga enough yung nutrients na napupunta galing sa mommy papunta sa baby. Pwede rin po na kapag hindi na adequate yung blood flow, ito po isang risk factor na kailangan na talagang i-deliver ang inyo pong baby. Kaya kapag ganun po, hindi po unusual na pre-eclamptic si mommy, nagkakaroon po ng preterm delivery. Kaya ang inyo pong baby kapag ganun, na-admit po sa NICU dahil nga bata pa masyado. Pagka pre-eclamptic rin yung mommy, binabantayan rin po natin yung tinatawag nating consequences katulad ng eclampsia. So, pre-eclamptic kayo mommy, uncontrolled, or talagang may chance na magkaroon po kayo ng seizures. So, kapag meron po kayong seizures, ito na po yung tinatawag nating eclampsia. Tapos, pag nangyari ito, delikado rin po sa inyong baby sa sanggol dahil hindi po natin alam kung ano ba yung blood flow or kung how much oxygen is getting delivered to the baby. So, pagka ganito po, inaantay natin at inakausap tayo ng obstetrician kung i-deliver na ba nila ang mommy. So, mga kaibigan, isa po itong gaya ng nasabi ko, kailangan binabantayang maigi, closely watched by your obstetrician or your primary care doctor dahil marami pong consequences ang preeclampsia sa inyo pong unborn child. Kung pinanganak man po yung baby ninyo on term, and binabantayan pa rin po natin yon dahil marami pong mga bagay na po pwedeng consequences ng preeclampsia. So, tinitignan po natin yung dugo ng baby, tinitignan po natin yung balat, and overall, tinitignan rin po natin, minomonitor po natin kung may mga risk factors nga, especially kung ang nanay naka-receive po ng mga gamot at ito po ay napunta rin sa baby. Yung gamot po na para sa preeclampsia napupunta sa baby. So kapag ganun po, may mga epekto po ito sa inyong sanggol and kakailangan po silang i-monitor, hindi lang sa wards, probably baka kailangan pong i-admit talaga sa NICU. So iba't ibang ospital po, iba't iba rin po yung guidance and protocol namin, guidelines and protocols namin. So, kausapin niyo po yung inyong pediatrician, ang inyong pong neonatologist dahil sila po yung nakakaalam kung ano po talaga yung management. Maraming pong salamat sa inyong tanong and sa susunod po ulit.